Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong embattled talakitok na spokesperson ng Duterte na hindi mo nga alam kung totoong spokesperson ng Duterte kasi ngayon siya po ay malamang umiikot na ang kanyang tumbong at siguro stress na ito. Ang tinutukoy natin ay ito po siya, yan. Si Harry Talakitok Roque, no? Kasi po talagang kasama po siya sa iimbestigahan. So diyan po iikot ang ating pagbibigay ng opinion at reaction. Meron na po siyang dalawang statement regarding sa isang senador na kung saan iyan po ang katuwang na nagkakaroon ng hearing diyan sa Senado about Pogo. No, at yung isang statement niya ay yung latest. Mamaya na natin sabihin. As of this video, base sa kanyang FB account, 1 hour pa lang niyang naipopost. At eto, hindi natin alam kung tayo makaka-copyright, pero I want to include these videos mula sa Frontline Pilipinas at dito po sa Teleradyo Serbisyo. No? Itong dalawang video na ito mukhang juicy. Okay, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa lahat po ng kasama natin sa live chat ng ating video premiere at sa ating live stream, no? Pasensya na po kayo, hindi po tayo makapag-live stream, medyo mabigat po ang pakiramdam . No, pagtiyagaan nyo na lang muna po itong ating video premiere. Tayo po yung magsa-shoutout sa ating mga kaibigan at mga nakakasama, mga regular natin dyan po sa ating video premiere and live chat. The likes of Elora, si Kai, si Tita Aurora sa buong bayan ng Palawan, Zambales Norte, sa Visayas at sa Mindanao, except sa mga Davao City na province of Fujian, China. Sa mga kasundaluhan natin, the men and women in uniform, saludo po sa inyo. And salamat po sa pagpoprotekta sa ating freedom. And remember, freedom is not free. Sa mga mangingisda, mga magsasaka, sa mga patuloy na nakikibaka sa hirap ng buhay, yung mga hindi reklamador. Sa ating mga OFWs, our modern heroes, si Ate Beth M, Ate Wanabet, si Miyu, si Ana, si Trunyeshu, no? Si Suset Balesteros, si Doc Pelly sa Friends for PBBM, kay Mamita Star Talk, si Ate Mighty Baisa, si Mamalu Parker, Malditang Lola, si Maritel T, Priscilla Acepcion, si Rebecca Lagmay, no? Si sino pa ba? Si RN 2 cents, si dami nyo, Lorna Rafael, si Nilda Arceo, Ninita Umali, no? Paminsan-minsan palubog litaw. Naku, magagalit na naman yung mga sa akin. Baka sabihin nila, see you, bye-bye. Di po ba? Ay, nawala yung ating laptop, mga kababayan. Ano ba yan? So, eto po, no, mga kababayan, ilalagin ko lang ito. Namatay yung aking laptop. Bumigay yata. Nako, Diyos ko, Elora. No, pabasag mo na yung ating piggy bank dyan. Namatay, oh. Magre-restart na naman tong Apple Mac Air na to. Huwag po kayong bibili nito. Laging nag-i-sleep. Tapos pag nagpindot ako ng isang keypad, ayaw na. Kailangang i-restart. Loko-loko tong MacBook Air na to. Huwag po kayong bibili nito, ha. Kung sakaling nag-iisip kayong bumili ng Mac. MacBook Pro na lang po ang bilhin ninyo, hindi yung Air. Lagi ganito eh. Pang-abala po mga kababayan, no? Pero mabilis naman siya, hindi tulad ng Windows. Yung Windows laging nasisira, lagi na lang naghahang. Kasi may nasisirang dynamic libraries. Kaya ayaw ko mag-Windows eh. Okay, balik tayo dito. Ayan, nagpasintabi tuloy tayo. Pasensya naman po, no? Eto po tayo mga kababayan, nasaan na yon? Kay Harry Roque. Dito muna tayo sa kanyang statement of Attorney Harry Roque. Talagang
Kailangan ilagay mo yung attorney, may designation talaga, no? On Senator Risa Hontiveros latest statement. Mukhang may statement kasi si Hontiveros regarding ditong yung sa investigasyon kay San Liming. Yung wanted po, no, yung nahuli dun sa kanyang bahay sa Tuba, Benguet. Di ba? Ito po mga kababayan, yung sinulat ni Harry Roque sa kanyang FB page. The Presidential Anti-Organized Crime Commission is currently conducting an investigation on San Liming. The premature conclusion of Senator Risa Hontiveros that Mr. San worked as an IT manager of Lucky South 99 is part of an overdrive political witch hunt. Remember nyo yan, ha? Political witch hunt against the Duterte and their allies. O, tignan ninyo, talagang dinidepensahan niya ang Duterte, talagang pinangatawanan niya na siya ang designated spokesperson ng mga Duterte. It is a deliberate and malicious attempt to establish a pogo connection aimed at discrediting me because of my strong defense of the Duterte administration. Roque, meron pong mga ebidensya. Huwag ka nang magpatay mali siya sa bagay. Innocent until proven guilty. Pero po sa amin, na mga ordinaryong mamayan, sa aming kaisipan at nakita namin, base po sa mga lumabas na mga evidence at mismong galing sa iyong bibig, nahuli ka, inamin mo 3 times, kukulauk! Kulaong! Aking pong bahay, aking pong bahay, aking pong bahay. O diba, it deserves kulaong! Depends pa more. Ang problema kay Roque, diba sabi nila sa sports, defense is the best offense. Sa kanya, walang offense. Puro ka depensa ngayon, Roque, kaya ikot tumbong mo, hampi-damti. Ito pang matindi, kaya sabi ko sa iyo, tandaan nyo yung political witch hunt. Ayan yan eh. Yung Duterte, political harassment. Ano pa, yung sa mga Kojik, kulto ni Kibuloy, harassment. Diba? In the end, ngaw, puro mga tago-tago, taguan tayo. Saan tayo magtatago ngayon? Ay, dito, madilim dito, hindi na tayo makita. Sinong kasama natin? Si Alice Gu. Asan si Bantag? Andoon, nasa kabila. Sinong kasama? Ewan ko, baka yung mga multo. Eto matindi mga kababayan, ha. Tingnan nyo kung ano siya. Kailangan niyang manalamin. At kailangan yung salamin, ano ba, RN2 cents? Concave o convex? Ano ba gamit mo? Convex o concave? Ito ako sa ano pinagkaiba nun. Hindi ko rin po alam. Research na lang. Kung anong mas maganda sa pandinig ninyo, ayun, baka bagay sa inyo. Ito, joke lang. Kasi ito, yung babasahin ko, tiyak mapapamura kayo. Huwag po tayong magmarites at magtago sa salitang umano. Hintayin natin ang resulta ng PAOK investigation. Anong reaction nyo dyan? Ha? Ulitin ko. Huwag po tayong magmarites at magtago sa salitang umano. Diba kaya nga sa'yo, sabi ko sa'yo, RN2 cents. Ano ang gagamitin mo? Convex o concave mirror? Sagot! Sinungaling! Roque, back at you. Kaya nga sabi ko sa inyo, Roque, tumingin ka sa salamin.
Di ba ginagawa mo rin yan? Tama, mali. Baka hindi niya lang nararamdaman sa sarili niya na tuwing bibira siya sa Marcos administration, lalong-lalo na sa Pangulo, papayag ba kayo meron tayong adik na presidente? Wala naman silang pruweba. O di ba, marites lang at umano? Tama, mali. Tapos sasabihin nila, ang mamang yan, kayo na umusga. O di ba? Maritesan. Diyan kayo magaling eh. Umano at marites. Si Marites umano daw. Anong umano? Anong umano? Umano. Nagmano o unano. Di ba? Oh. Bakit ka magsalita ng ganito? Bago ka magsulat ng ganito, Roque, dapat in-examine mo ang sarili mo. Diba? Kayo nga eh. Bukod sa marites, nag-iimplanta kayo ng negatibong mga impormasyon. Kayo, sumisira kayo sa gobyerno. Parte kayo ng destabilization tapos magsasalita ka ng ganito. Magtatago sa salitang umano. Di ba gamit na gamit nyo rin yan? Di ba? Pag kayo, pwede. Pero pag hindi nyo nakakampi, hindi nyo kauri, hindi pwede. Bakit? Kayo bang may-ari ng copyright na yan? May intellectual property ba kayo sa mga salitang ganito? Na kayo lang ang may karapatang gumamit? Meron ba kayong intellectual property na, hoy, kami lang ang pwedeng gumamit niyan, ha? Kami lang ang pwedeng gumawa niyan. Kami ang may monopolyo niyan. Ganon. So ano kayo? Diktador. Ano kayo? Authoritarian. Tulad ng sasabihin ko, pag kayo ginamitan, we use yung the dose of your own medicine. Galit na galit kayo. Sobra kayong defensive. Pero pag kayo naman ang gumanto, okay lang. Kasi kami Duterte, kami ang may hawak sa Pilipinas, kami lang. Ano kami, exempted kami sa batikos. Exempted kami sa mga investigasyon. Ganon. Ibig sabihin, napakalinis ninyo. Yan na lang sinabi mo. Huwag po tayong magmarites. Back at you. At magtago sa salitang umano. Back at you again. Diba? Hindi mo alam yung sinasabi mo dito. Kinakastigo mo si Hontiveros. Tinutuya mo si Hontiveros dahil feeling mo nagmamarites lang si Hontiveros. Di ba ikaw din ganun? So, anong pinagkaiba nyo ni Hontiveros kung ganun lang ang feeling mo? Isang maritesan at di umano. Di ba? Pag ginamitan ka ng your own dose of medicine, galit na galit ka. Kasi bakit? Mas maraming gramo ang binigay sa'yo. Di ba ika nga yung magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw? Ayan. Di ba? Ang kapal ng mukha mo, Roque, na magsalita ng ganito o magsulat ng ganyan. Pero hindi mo tinitingnan muna ang sarili mo. Wala ka bang ginagawang reflection? Di ba? Kung ikaw ay nasa Catholic faith, di sabi nila, you have to reflect on your sins. Mangumpisal ka kay Father. Confess your sin. Di ba? O ano sabi niya? Tama. Roque, once again. Tama. O na, mga kababayan, yung next statement niya, ihuhuli natin. Kasi ito related sa isang video. Okay? So, dito po, mga kababayan. O, ito ha. O, ito. Okay, unahin natin itong balita sa Frontline Pilipinas. No, salamat po sa Frontline Pilipinas. Sana hindi tayo i-copyright. Bahala na. No, bahala na po ang Diyos, di ba? Pwede. Ang sabi po dito, mga dokumento ng mga umano'y Pogo Big Boss nakita sa binuksang vault sa Pampanga ay patay na.
Almost 2 minutes 40 po ito. Okay, thank you po Frontline Pilipinas ha. God bless you po. Sa ibang balita, binuksan na ang mga natitirang vault sa Pogo Compound sa Porac, Pampanga. Kabilang sa mga nakita ang mga rehistro ng sasakyan na posibleng ginamit daw sa kidnapping, pati ang passport ng isang Chinese na hinihinalang kaanak ng Pogo Big Boss. Nasa frontline ng balitang yan, si Riniel Pawid. Sa ikalawang araw ng operasyon, tuloy ang pagmaso ng mga otoridad para buksan ang mga vault na ito sa loob ng Pogo Compound sa Porac, Pampanga. 28 volts na lang ang bubuksan. Sa vault na ito, sa loob ng isang quarter, natagpuan ang passport ng isang Chinese national na si Wang Lei. Kaapelido ito ng itinuturing na Pogo Big Boss sa Bambantarlac at Porac, Pampanga na si Wang Ziyang. Sige, kamag-anak ni Wang Xiyang to. Si Wang din ang nakadeklarang kasosyo sa negosyo ni suspended Bambantarlac Mayor Alice Go. Ipinasa na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Chinese Embassy ang kopya ng passport ni Wang Lei. Basta sa mga bolts, definitely sa mga bosses yan. I-check natin yung isang Wang Zi na nakuha, kung related siya rin sa boss na si Wang Ziyang. Sa iba namang vaults nakita ang mamahaling relo at mga kwintas na pagmamay-ari umano ng mga Pogo Boss. 2 rehistro naman ng sasakyan ang nakatago sa isa pang vault. Kasama sa didemanda natin yan, yung mga may sasakyan na yan, yung mga nakuwang mga registration. Kasi bakit nasa pangalan nila yan eh, di ba? Eh, yan yung ginagamit pang kidnap, pang transport. Sa magkahiwalay na Chinese restaurant sa loob ng Pogo Compound, nakita naman ang ilang employment contract at isang laptop. May natatpuan ding 2 flash drives na isa sa ilalim sa information extraction o pagsisiyasat ng mga datos na nilalaman nito. Natagpuan din ang ilang dokumento ng Whirlwind Corporation na nagmamay-ari sa naturang compound, pero hindi na idinetalye ng PAOK at CIDG ang mga nilalaman ng dokumento. Sa kabuuan, 81 volts ang binuksan dito sa loob ng Porac Pogo nitong Biyernes at Sabado. Karamihan sa mga nakuha sa vault ay cellphone, Chinese passports at perang aabot sa higit 1 milyong piso. Sa Lunes, ipipresenta ng PAOK, CIDG at ilang mambabatas ang mga mahalagang gamit na natagpuan sa loob ng Porac Pogo. Nagbabalita mula sa frontline, Riniel Pawid, News 5. Ayan po mga kababayan. Talagang isa-isa na pong bumabagsak ang domino nitong Pogo. Actually, matatapos na itong teleserye na to sa December. Pero ang tagal pa. August, September, October, 5 buwan pa mga kababayan. Ano pa kayang madidiscover nila? No, may mga mamahaling alahas, no? Sana naman walang mga kumakati ang kamay diyan, ha? Na videohan. Baka pagdating sa presentation ng mga 'yan wala na. Ha? 81, 81 daw tama ba? Mali. Baka na mali ako ng dinig, correct nyo na lang ako. Pero ang masakit, Roque, bakit nandoon yung dokumento ng Whirlwind doon sa Lucky South? Akala ko ba walang connection? Roque, talagang and yan? 1 by 1. Ha? Gumaganon, bumabagsak, Rocky. Di ba? Yan ang tinatawag mong karma. Guguho na siguro ang iyong tumbong. Bagay, baka naman ang tumatapik sa balikat mo. Huwag kang mag-alala, madam. I'm here. You're Mr. Supra. Di ba, Elora? I can massage your neck and your shoulder. Do you like some RM2 cents? Haroke, ano na? Care to share the info? Huwag magmarites at huwag magdi umano. Okay? Itong next video, hopefully, courtesy of Teleradyo Serbisyo. Sana hindi po tayo i-copyright ng Teleradyo Serbisyo. Pahiram po ng video nyo. Ito po, mahaba-haba to mga kababayan. Pero gusto kong mapakinggan natin yung juicy lang. Yung juicy. No? Kunin natin ito ha. Basta yung juicy, ano yung sasabihin niyang juicy information. Ito po.
Pero kanina po ay naglabas na po ng tinatawag natin na Immigration Bulletin Lookout Order ang Department of Justice. Pinirmahan na po ni Secretary Boying Remulla, transmitted to Bureau of Immigration Apo. Commissioner Norman Tansinco. Opo. So, meron na tayong lookout bulletin sa mga individual na tinuturing nating persons of interest or possibly suspects dito sa mga kasong kakaharapin nila laban in relation to Lucky South 99. Opo, Dr. Casio, pwede na ba ninyong sabihin yung mga pangalan ng mga persons of interest or suspects na ito na nakasailalim sa Immigration Lookout Bulletin Order? Opo, pwede na po at public document na po as of kanina yan sapagkat yan ay naipadala na sa Bureau of Immigration. So, teka, check ko lang kasi medyo marami ho sila. Take your time. Meron ba mga kilalang personalidad dyan na dapat bantayan po ang immigration na personnel kung halimbawang may magtatangkang lalabas po ng bansa? Opo, ito naman po ay ano pa lamang, Immigration Bulletin Lookout Order. Opo. Ibig sabihin, ito pa lamang ay preparatory para doon sa pagpa-file ng tinatawag nating Preventive Hold Departure Order, PHDO. Opo. So, 12 katao ang hinihiling na malabasan nitong tinatawag nating ILBO. So, ang mga ito ay sina Catherine Cassandra Leong, si Attorney Herminio Harry Lopez Roque Jr., si Ginoong Xiang Tan, Ginoong Jinggu, at saka yung mga Pilipinong individuals na nandito sa nasa tawag dito GIS ng kumpanya, sila Stefano Mascareñas, Michael Price Mascareñas, si Xiang Ji, si Duarin Wu, Raymond Calionco, Randel Calionco, si Ginoong Dennis Cunanan at si Ginoong Han Gao. So 12 po ito. Opo. Dr. Casio, kanina yung binanggit mo isang attorney Herminio Harry Roque, pwede ba ninyong sabihin papaano po ang napasama ang kanyang pangalan sa Immigration Lookout Bulletin Order or papaano siyang naging isa sa mga persons of interest? Para po sa Interagency Task Group po kasi gawa ng napakaraming mga pagkakataon lumalabas ang pangalan ni Ginoong Roque, kinakailangan na magsagawa ng mas malalim na investigasyon para mapatunayan ba kung meron o wala talaga siyang pananagutan in relation dito sa mga pogong nare-raid po natin, no? Opo. So, nagbubuo na ho tayo ng kaso ngayon para sa posibilidad ng pagsampa ng kaso labang kay Ginoong Roque, Binibining Cassandra Leong, at sa iba pang mga individual na nabanggit ko po kanina, no? So, kung sa aming investigasyon ay merong sapat na ebidensya, sila ho ay kakasuhan. Pero kung sa aming investigasyon ay hindi sapat ang ebidensya, hindi po sila makakasuhan. Pero yun ho, as of this point, nagbubuo na tayo, nagkumakalat na tayo ng mga ebidensya, kung meron man, para kay Cathy Lee at saka kay Attorney Harry Roque. Opo. Dr. Casio, yung po bang Attorney Herminio Harry Roque na yun is the same Herminio Harry Roque na dating spokesperson ng Pangulo? Siya nga po. Sapagkat ilang beses na hong lumabas ang kanyang mga pangalan sa mga ilang mga dokumento at sa ilang mga testimonial evidence, kung kaya siya na ho ay aming tinuturing isang person of interest at nagkasagawa na kami ng case build-up laban sa kanila. Opo. At kung siya po at yung iba pang 11 binanggit po ninyo ay kasama sa Immigration Lookout Bulletin Order, pwede pa rin naman silang lumabas ng bansa kasi wala pa naman ng Whole Departure Order, di ho ba, Dr. Casio? Tama po yun. Maaari pa po silang lumabas ng bansa, pero yun nga lamang ay kapag sila ay ipresentang kanilang sarili sa immigration, kahit saan man sa immigration, sila ho ay matatawag nating ipagbibigay alam sa mga law enforcement agencies na sila nga po ay kung maaari, tingnan na maayos sa mga dokumento, kung sapat ng dokumento para makalabas, hayaan. Pero kung kulang-kulang po ay gawa ng paraan na hindi sila makalabas, ang sa gayon ay may pagpatuloy yung pag-imbestiga laban sa kanila. Opo. Pero meron na hubang na-i-file na complaint o reklamo laban dun sa 12 yon na maaaring maging daan para eventually ay masama sila sa Whole Departure Order? Or wala pang dahilan para pigilin sila? Wala pa po. Kaya nga po, yung precautionary Whole Departure Order ay hindi pa po natin isasampa sa karampatang husgado sapagkat
nagsasagawa pa po tayo ng preliminary investigation at eventually papatawag din po itong mga tao ito siguro before the office of the special prosecutors, sa mga prosecutors na mag-evaluate ng ebidensya na ipagpresenta namin. So yan po mga kababayan, inilagay po, isinama si Harry Roque sa Immigration Lookout Bulletin, no? O di kaya yung tinatawag nilang ILO, Immigration Lookout. Actually, wala pa siya sa hold departure order. Bakit? Kasi wala pang kasong na isasampa sa kanya. Ang sabi nga ni PAOK spokesperson, si Dr. Winston Casio, si Director ba to? Si spokesperson na lang, Casio, na they're still doing a preliminary investigation. Case build up pa rin po. Pero ipapatawag pa rin sila, no? Whether nung korte o anuman. So for the meantime, ILO pa lang, Immigration Lookout Order pa lang. Pwede pa silang lumabas ng bansa. Ang sabi lang ni Casio, syempre, pag pinresenta nila yung kanilang passport sa immigration officer at nandun sila sa ILO bulletin, kailangan busisiin yung mga dokumentong hawak nila kung legit o hindi at tama naman. Kasi halimbawa, pupunta sila ng mangingimagmansa. Teka muna, tama ba to? Hindi pa to gawa-gawa? O saan kayo pupunta? Bakit kayo lalabas? May malicious attempt to escape? Pwede kayong i-hold. Pwede yun. Pero ngayon, walang hold departure Makapagpakita lang yan ng passport, may ticket, may ganito, may papaalam. Siguro, kumuha ng korte na babalik naman. Yan. Paano pag Chinese national siya? Lalabas siya ng bansa. Wala na. Takas na siya. Di ba? So, the meantime, wala pang kasong na ipapasa, puro preliminary, saka ka-preliminary, nakalabas ng bansa. Di po ba? Yung mga ibang mga sinasabi nilang allegedly mga suspect. 12, kasama doon si Roque. Now, mga kababayan, ito po yung sagot dyan ni Harry Roque. Sabi ko sa inyo as of this vlog, 1 hour pa lang niyang naipopost sa kanyang FB page. Kasi nabalitaan na kalat na Kailangan niya nang sumagot. O diba? Ganyan si Roque, hindi na pinatatagal. Talagang malinis ang aking tumbong. Ay, mali. Malinis ang kanyang konsensya. Ano po ang sabi ni Roque? On the Immigration Bulletin Lookout Order, o yung ILO nga. I consider the Immigration Bulletin Lookout Order harassment. Sabi ko sa inyo kanina. Related. Yung kay Hontiveros, political witch hunt. Yung kay Tamilmil, political harassment. Ito naman kay Roque, tinanggal yung political kasi nagamit niya na Ngayon naman, harassment na lang daw. Hinaharas daw siya. Nasaan dyan ang harassment, Roque? Hindi ka naman hinold Diba? Lookout bulletin lang. Papaalam lang sa otoridad aalis si Harry Roque, kumpleto naman ng gamit, sige, layas. Para kung sakaling nakapag-file na ng kaso sa'yo at wala ka sa bansa, alam kung nasaan ka. Yun lang yun. You still can get out out of the country. Nobody is holding you. Diba? Hindi nga sinabing hold departure Ang sabi lang, lookout bulletin. Para alam nila kung saang bansa ka pupunta. Diba? Ang sabi ni Casio, kung kumpleto naman ang papers mo, why not? Palalabasin ka. Pero pag suspicious, they will definitely detain you for questioning. Pero walang hold departure order sa'yo. Hindi pagpunta mo ng airport, oy Roque, hindi ka pwedeng lumipad, dito ka. Hindi Malinaw po sa sabi ni Casio. Paano naging harassment yun? Paano naging harassment? Did they harass you already? Hindi. It is a proper procedure. Nasa proseso, alam mo yan. Abogado ka. Di ba? Ito pa sabi niya. The only pieces Roque, only lang, meaning one. Ba't sabi mo pieces, naging plural? The only pieces of evidence they have are, gulo yata nun 1, that I have accompanied Catherine Cassandra Leong for rescheduling of arrears payment.
and 2. O ano naman pala, the only pieces. Ayun pala marami naman pala. Huwag mo na sinabing only. The pieces of evidence, ganun dapat, wala nang only. And uncorroborated organizational chart. Oh, talaga naman which I have no participation in preparing, neither did I consent to my name's inclusion. Ay, sisihin mo yung Lucky South. This political witch hunt, ay dalawa na, isang harassment at political witch hunt daw. Sino naman ang namumulitika sa'yo? Roque, o gusto nang tumahol ng mga ibon? Sinungaling! Roque, paano naging political witch hunt, Roque? Wala ka naman sa mundo ng politika. Nakikisaw-saw ka nga lang. Di ba? Pribadong or ano ka na lang, citizen? O, ano ka? Nasaan ka? Nasa politika ka? Is intended to silence me as a critic of this administration? Sino? Di sana kung pinapasilence ka, matagal na! And expect they will ante up the following my call posted on Facebook to keep Malacanang drug-free after the damning revelation of eyewitness Cathy Binag. Really? Wala ngang credibility yung inyong eyewitness Didalin mo sa Senado. Dalhin nyo sa korte, magsampa na kayo ng impeachment. Basag-basag po yung iyong sinasabing eyewitness. Oy, walang credibility unang-una. There is no reason to leave the Philippines. I will face my accusers and answer allegations related to the offshore gaming. Tulad ng sinasabi ko sa aking programa, mahal ko ang Pilipinas at ang Pilipinas lamang ang bansang aking pinakamamahal. Mahal mo ang Pilipinas, pero hindi mo kayang bumatiko sa kagaguhan, pangbubuli ng China sa West Philippine Sea? Hindi mo kayang batikusin ang panggugulang ng pogo sa kapwa mo mga Pilipinong mga tinotorture, sa mga nayo-human trafficking, sa sex slavery? Yung ba yun? Come on! Diba? Drug-free daw ang Malacanang. Sigurado ka nung time ninyo? Diba? Yung economic advisor ni Digong, malayang nakakapasok ng Malacanang. Diba, Roque? Tapos yung sasabihin mo, Cathy Binag, wow! Eyewitness na yon. Nasaan ang evidence? Ilabas nyo. Bakit hindi kagad ilabas yung kanyang USB card na sinasabi? Hindi to, ang hirap Hindi ko alam kung anong AI software ang dapat gamitin. Kasi yung Deepware application, nahuli kami. Sinungaling pala yun. Kasi yung suspicious na pinapakita, no? Ginawa naming authentic. Di ba mga kababayan? Sige, wag kang aalis ng Pilipinas, ha? Wag naming mababalitang pumunta ka ng China, nagre-report ka kay Xi Jinping. Ang kapal na naman ng mukha nito. To keep Malacanang drug-free. Hoy, tapos ng termino ninyo. Tapos ng oras ninyo, mga putang ina ninyo. Mga ganid kayo sa kapangyarihan, mga salaula kayo. Kayo ang walang kabusugan sa mga perang ninenok ninyo. Hindi kayo napagbigyan, lalo ka nan, laki ng ginastos mong donasyon kay Sara Duterte. Saan galing ang 36 million na donasyon mo, Harry Roque, para sa campaign ni Sara Duterte? Ngayon, hindi ka mapwesto-pwesto, hindi mo mabawi, ganun ba? Kaya ka ganyan kabiter, kaya ganyan nyo sinisira ang administrasyong Marcos? Sige! Come on, bring it on. Yang Cathy Binag, bring it on. Labas ninyo. Dapat nung lumabas yung Cathy Binag, nandun na kaagad yung sinasabi nyong ebidensyang gusto nyong ipakita. Diba? 5 times na nakitang suminghot si Pangulong Bongbong Marcos ng crystal meth o shabu. Bakit di na kayo kaagad nagreklamo? Di mo binidyo kang kakagad. Gago. Tapos sasabihin niya, ino-operan daw siya ni Ninang Lisa ng kung ano man yung ino-offer. Tinanong ka nga, sino ka Di ba? Hindi ka nga kilala Kasi na ako, hindi ko kakilala o operan ko. Di ba? Ang tanga ko naman, abogada pa ako. Bobo. I-coach nyo maigi ha, para hindi kayo mabubutasan. Tangina naman. Hindi niya nga mapaliwanag dun sa video. Ano ba yun? Ano ba yun? Hindi niya nga mabanggit kung ano yun
Di ba? Malay mo, ino-offer sa'yo, foundation pala, pulbos. Tapos in-equate mo na sa shabu dahil sabi mo, kasi yung the partner ko gumagamit din ng ganun eh. Tapos sasabihin mo, Pangulo gumagamit ng ganun, na-witness mo, di nasaan ng ebidensya? Hindi lang sa bunganga. Ang labanan dito, ebidensya, hindi yung marites at umano. O di ba, Roque? Ganun ang ginawa ng katibinag mo eh. Isang marites at umano. Ngayon, gusto mo tanggapin namin yung sinasabi mong wag magmarites at wag mag-umano? O di ba back at you, bitch? Di ba? Nakakapunyeta. Gunggong. Itong mga to, sa sobrang bitter, dahil hindi nga napagbigyan. Sinasabi na po ng mga nakasama nila sa campaign period noon, yung mga ambisyon nila. Nung hindi napagbigyan, 2 months after nung mga natanggal yung mga boss nila, at alam nilang tagilid sila, 2 months after nakaupo ang Pangulo, pinlalo nila yung kanilang destabilization plot. O ngayon, hindi sila nagtatagumpay. Ang laki na ng gastos ng China sa kanila, sa mga amo nila, bilyon na ang gastos. Tapos yung mga amo nila, in limbo. Mga duwagers, nagtatago. Di ba? Kaya sila ngangaw na ngangaw kasi nauutusan niyang mga yan. Mga ano kayo, yung sikaryo. Kung baga sa narcos, mga sikaryo kayo, ano mo na lang yung meaning ng sikaryo. Mga putang ina ninyo. Wala kayong tigil sa pagbati ko sa gobyernong ito. Sige, bukas, paggising nyo, si PBBM pa rin presidente. Makalawa, si PBBM pa rin hanggang dumating ang Mayo 2028, tapos ng eleksyon, sa June, bababa si Pangulong Bongbong Marcos. June 2028. Yun po yun, mga kababayan. Kayo po, bantayan natin tong mga gonggong na ito, tong mga utak-unggoy na ito. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.